Yun oh, nakarating din oh, Bicolandia. Lawak ng kalsada din na to. Pulangge, Legazpi City. Woo! Nakaka-relax. Uy, uy, uy. Akala ko tapos na yung magandang tanawin, hindi pa pala. Woo, ang ganda ng Philippines. Ang ganda ng Philippines. Yo mga idol, kamusta? Sa lahat ng makakapanood nito, Happy New Year. At sana lahat tayo swertein sa taon na to. So ito na nga mga idol, ito na yung araw na hinihintay ko na babiyahe ako ng Pamindanao sa may Butuan City para umuwi sa probinsya namin. So ngayon galing akong Dasma pero ngayon lang ako nakapag video kasi nagmamadali. Nandito ako ngayon sa Evia, sa may Alabang. So yun, babiyahe ako pabutuan. So bali isang nasa 1,200 kilometers ata, may higit yun. Ngayon pupunta muna ako ng Taguig para sunduin yung mga makakasama ko. So alas 5 nga yung usapan namin, meet up. Bali ang oras is 4:33 na. Naku po. So bali babakbakin ko na to para hindi naman nakakaiya sa mga kasama ko. Ang dami ko kasing dala eh, kaya medyo natagalan ako sa pag-prepare. So ito, Alabang Aguinaldo Highway. Samahan nyo ako mga idol sa biyahe na to. Bali ito na yung pinaka malayo kong pupuntahan mula nung nagmumotor ako. Baga ito, so far ito yung the best na magiging adventure ko. Balitaan ko pala kayo sa lahat ng magagastos ko or kung magkano yung aabutin kong gastos papuntang Butuan. So bali wala pa akong, hindi pa ako nagpapagas. Sasabihin ko rin pala sa inyo kung magkano yung magiging gas consumption sa long ride na to. So mamaya pag nagkita kami sa ng mga makakasama ko, doon ako magpapagas. Balitaan ko kayo mamaya pagka pick up ko sa mga kasama ko. Medyo magmamadali na ako kasi anong oras na. Mamaya na lang ulit. Ayun yung mga kasama ko nagpapagas na rin. So every time na magpagas mga idol, medyo hassle din kasi daming dala eh. Pero okay lang yan, parte ng adventure. So ito yung unang gas namin. Yan. So yun mga idol, dito kami mag-i-start pala sa biyahe namin papuntang Mindanao. So yung kasama ko si Tani. Galing Tani. Tapos ito Elif at saka yung papa niya. Ay wala pa pala. Wala pa. Tagig pa lang tayo. Excited kayo. So umpisa na yung biyahe namin. Daan kaming Laguna. So good luck sa biyahe namin. So ito yung unang rides ko ngayong taon. At maswerte ako dahil may kasama ako. Akala ko kasi nung pinlano ko to na uuwi ng Mindanao, bali ako lang mag-isa. Buti ang nangyari nung kasal nung best friend ko nung December 9, nagkakwentuhan kami. Eh nakikwento ko sa kanila na babiyahe ako Mindanao. Sakto din pala, nagbabalak sila na pumunta ng Surigao. Ayun, si Kuya Sani tsaka yung kasama namin na isa. Sabi niya, sumabay ka na lang sa amin para may kasama ka kasi delikado magbiyahe mag-isa. So sabi ko, uy, tinadhana talaga ng panahon ha. So sabi ko, sige po, pabor sa akin yan. So
So ito January 5 yung napagkasunduan naming alis. So yun mga idol, update. Nandito na kami sa Alabang. Saktong alas 7. Alabang Muntinlupa. Ayan. Yun mga idol, kain muna kami dito sa may Atimonan. Dito sa may, ano ba ito? May Pachoy. Ay si idol oh. Uy idol. Uy idol, kumain ka ng bulalo idol. Hindi ka pwedeng hindi kumain ng bulalo. Ang laki ng bulalo na. Siling Tagalog. Ingat kayo dito mga idol. So well mga idol, yung napansin ko yung una akong pumunta dito sa Bicol, yung unang Riles, di ba? So bago ka makarating ng Albay, dun sa may Mayon, 7 ganon yung madadaanan mo, 7 Riles. Nabilang ko yun eh. So una na yon, meron pang 6 na dapat naming pagdaanan. Yung mga kasama ko pala, ayun, si Kuya Sani, si Kenneth, tsaka yung papa niya, yung may drive ng ADB. Bali, sa ano sila, sa Summer Lake eh. So hanggang doon lang sila kasama ko. Si Kuya Sani naman, didiretso siya ng Surigao, tapos Siargao. Ayun yung plano niya. Hindi naman sila, wala namang nagmamadali sa amin, kaya tamang chill lang. Napag-usapan na rin namin na kahit dumating kami doon ng alas 12 na madaling araw, ayos lang. Ay, importante, na-enjoy namin yung biyahe. Ito naman yung masarap sa long ride eh, yung i-enjoyin mo yung papunta. Bonus yung ano, magandang destinasyon. Pero tayong mga rider, mas nag-i-enjoy tayo sa daan papunta. Oh, grabe, malala pa rin talaga yung malupak dito. Oh, bypass na ata to. Ayan, so dito bypass road, kakanan kung gusto nyo mapabilis. Yan. Kasi pag dumiretso doon, medyo matagal eh. Dadaan ka kasi sa bayan. Nung first time namin nag-Bicol last year, hindi kami dumaan dito. Doon kami sa bayan. Kaya first time ko palang dadaan dito. Nature trip. Oo, ganda pala dito dumaan sa bypass. Ano naman, pag nature lover ka talaga, ma-appreciate mo talaga yung mga gantong paligid, tanawin. Ito yung nagpapasaya talaga sa rider. Bonus talaga yung destination. Sitwasyon dito ngayon sa parte ng Bicol na to mga idol, ano, matindi yung traffic. As in, grabe talaga. Ayun, haba nyan. Pag-iisang kilometro na yung traffic. Halos walang galawan.
Mapapayose ka na lang muna talaga. Magdadalawang kilometro na yan. Yung ganyang kahaba na traffic. Wala talaga. Haba oh. Anong nangyari dyan? Tumagilid. Grabe naman kasing kalsada dito mga idol. Di kinaya yung ano oh, tumagilid. Aberya. Buti wala naman atang nadamay. Pero matagal yan bago makuha. Tinalo pa nila yung EDSA. Sa EDSA may galaw dun eh. Dito wala. Mabihira. Kawawa naman yung mga nagmamadali. At saka yung may dinideliver. Yan oh. Nakarating din oh. Bicolandia. Sana ba yung kasama ko? Hindi ako inantay. Pero welcome to Bicolandia. Woohoo! Nakarating din. So pag kumaliwa dyan, doon Dait. Maganda yung daan doon sa Dait mga idol eh. Kaso nga lang puro curb. Tapos plus 60 kilometers bago ka makarating dun sa ano, Albay. Madadagdagan ka ng plus 60 kilometers. Oh. 450 na. Nasa Abugon pa rin kami. Hirap magmabibilis kasi ay oh oh ang daming lubak eh. Pero ang saya. Dito pala yung pangatlong gas station. Nakalimutan ko picturean yung gas. Pero yung nagas ko is 193. Ayun o, merienda muna 65 pesos. Habol ka rin paspas. Sa wakas nakarating din ang crossing. Sa pakaliwa Dait, dito pakanan Naga. Napaka-challenging ng kalsada. Matindi yung pinagdaanan namin. Pero kinaya. Ayun, nasa Naga na kami. Time check mga idol, 7:55. Wala, hindi kasi talaga kaya magpatakbo ng medyo mabilis kasi maya-maya may mga lubak. Tapos dahil sa lubak, malalang lubak, naging matraffic. Pero thank you Lord, nandito na kami sa Naga. Sa panibagong adventure naman papuntang Albay na. Titibay din sa biyahe. Ayan, so dito kami mag-uusap kung anong susunod namin gagawin. Ano susunod natin gagawin? Unat-unat, sige. Yun. Kain muna. Kain. Pogi-pogi mo naman. Karga? Kargahin kita? Uwi ko na to. Miming! Ming! Tapos video mo rin. Send mo sa akin, pakita sa asawa ko. Baka agating ka niyan. Okay lang. Okay lang, pre. Kagatin niya ako. May rabies yan. Pre, magkamukha kayo, pre. Para siyang cute, pre. Hanap muna kami ng ano, Travelers Inn.
kasi medyo nakakaramdam na ng antok. Dito kami ngayon, nakahanap ng Travelers Inn sa may Barakay, Libmanan, Camarines Sur. Bali kanina pala, mali pala yon yung crossing. Akala ko naga na yun, mali yun. Si Pokot pala yun mga idol. So dun din kami kumain kanina. So ngayon, pahinga muna kasi grabe yung naramdaman na ng antok eh. Ano na rin kasi, anong oras na ba? Check na natin yung oras. 9:29. So ayun. Meron dito ay maliit na paste. Ano yung mayon? Parang hindi pa. Kasi nasa Naga pa lang naman kami. Hindi ata yun yung mayon. Pero ang taas na bundok oh. Bagay yung mayon, kita talaga yun. Sobrang taas nun. So ngayon mga idol, chill lang kami. Kumbaga yung takbo namin nasa 60 lang. Kasi ini-enjoy ni Kenneth yung bumiyahe ng mabagal. Palagi kasing yung tao kasi na yun palagi nagmamadali pero ngayon ni-enjoy niya yung simoy ng hangin, yung tanawin ng ibang lugar, saka yung nature. Saka hindi naman kami nagmamadali. Ang sarap ng gantong chill ride. Maaga pa lang kasi oh, alas 7 pa lang. Hindi masakit yung init, malamig yung hangin, may magandang tanawin. Bawi yung pagod. Baga worth it yung pagod eh. So yun mga idol, pang ilang release na ba yun? Feeling ko pangatlong release. So dahil 7 release yung madadaanan bago ka makarating ng Albay, bali may 4 pa. Feeling ko 3 pa lang yung nadaanan namin eh. Kakalagpas lang namin ng Naga. Tapos time check 7:52. Nakaka 430 kilometers na rin kami. Medyo tagal kami sa Naga kasi bumili ng kapote si Kenneth. Kasi yung pambaba niyang kapote naiwan niya. Eh nakita kasi namin yung langit. Ayun o, baka umulan. O sabi niya bili na lang siya doon. Pati si Kuya Sani din bumili na rin siya ng kapote niya. Kasi yung kapote niya yung pantaas lang din. So bumili siya ng pambaba at saka bagong pantaas yung jacket type na kapote. So, papunta na kami na ngayon ng Legazpi, Albay. Pero bago kami pumunta doon, sabi ni Kuya Saan, maghahanap muna kami ng makakainan. Gusto niya kambingan or bulalo. Mahilig si Kuya Sani sa migop ng sabaw. Sarap naman kasi talaga. Ilalang gantong panahon, lamig. So dito medyo binibilisan na ni Kenneth yung pacing ng takbo namin. Kanina chill kami sa Naga. Ngayon binibilisan na. So magiging takbo namin na ito yun 60, 80 to 100. So medyo maganda rin tong daan dito. Isang diretso. Tapos maganda yung daan, aspalto. Sarap. Sarap po magwaswas dito. So kalma lang. Ganadong-ganado pa naman to si Winnie. Kondisyon na kondisyon eh.
May nabasa ako doon, Agdangan. So yung lugar na to is Agdangan. Oh, ang sarap ng daan. Parang wala namang kambingan dito banda. Siguro doon banda sa may bayan nito. Ano kaya sakop ng lugar na to? Maganda rin pala talaga yung lugar na to. Gabi kasi namin nadaanan to nung last time. Kaya hindi ko masyadong ma-appreciate. Kaya ito ngayon, tuwan-tuwa ako. Nakakatuwa pala dito. Chill. Ayun o, ganda yung tanawin. May kwento si Kenneth na meron daw siyang nadaanan dati dito sa Bicol na sobrang haba ng daan. Yung tipong walang katapusan daw. Ang sarap daw talaga anlipiga. Feeling ko parang dito yun. Hindi niya rin matandaan kung saan banda. Kanina pa kami bumabaybay dito 4 lanes, tapos mahaba talaga yung daan. Tapos ang ganda ng tanawin. Kaya parang masarap magwaswas dito. School ba to? Hindi ko mabasa. Abangan ng daan na to. Baka ito na nga yun. Yung parang walang katapusan. Pero nakakabilib yung kalsada. So yun, nadaanan namin yung pang-apat na ano tawag doon? Riles. Ito na lang, tatlong riles na lang, makakarating na kami ng Albay. Ang ganda ng kalsada. Sarap mag-gaspol dito. Ano ba to? Baaw. Yung lugar na to, Baaw. Oh, sarap. Oh, Diyos ko. Ganda ng tanawin. Grabe. Sulit. Worth it yung pagod. Hindi ko to nakita nung nakaraan kasi gabi kami dumaan. Lawak lang pala yan. Ito nga yun, yung mahabang kalsada na parang walang katapusan. Ito yun. Kaya mo mag 120 dito. Kaway sa camera. Forma parang si ano? Parang si Makina.
Yun, na-enjoy ka din yung Bicol. Ayun sinasabi ko, magsakripisyo ka lang sa lubak, tapos makakita ka ng magandang tanawin dito. So hindi pa dito natatapos yung magandang tanawin, kasi marami pa. Lalo na makakarating tayo ng Albay, dun kay Mayon. Feeling ko magpapakita sa amin yun eh. Hindi pa rin kami nakakahanap mga idol ng kambingan or bulaluhan. Continuous para talaga yung kalsada. Ayun, sobrang haba. So pagkatapos ng isang diretsong aspalto ng kalsada, paglabas mo, isa pang diretso, no, maganda din yung kalsada, mahaba. Yung mga mahilig mag top speed matutuwa sa kalsada na to. Yun mga idol, dito kami nakahanap ng kakainan sa may Nabwa. Sarap na ito, sabaw ng laman ng baka. Tamang inom muna ng Red Bull habang inaantay si Sunny tsaka si Kenneth. Nagpa-cash in sila. Ano to, mabisa sa biyahe. Subok na. Kahapon kasi hindi umubra yung yung pineapple juice. Parang may lakas ka pero parang hindi siya yung tumatagal. Kasi itong Red Bull pag sumipa yung tama, talagang ganado ka. Pero sa biyahe nyo lang to inumin. Huwag nyo inumin to araw-araw. Delikado to. Ako, iinom lang ako nito sa long ride lang. Ikaw, Kuya Eddie, goods ka na? Oo. Goods na daw. Papa ni Kenneth. Yun, kakatapos lang namin kumain ng almusal. So ito, palabas na kami ng Nabwa, bayan ng Nabwa. Bali, dahil hindi kami nakahanap ng kambingan tsaka bulaluhan, ayun na lang kinain namin. Ang tawag nila sinabawang laman loob ng baka. Masarap din. Bali yung lasa niya, sabaw na maasim, parang nilagyan ng suka. Hindi yung asim na galing sa sampalok, asim na galing sa suka. Sarap din. Lalo siguro kung may hangover ka, yun yung mahigop mo. Sarap. Pagkatapos kumain, tumaan ako sa 7-Eleven. Bumili ako ng Red Bull tsaka tubig para hindi ako antukin sa biyahe. Bumili na rin ako ng Monay. Nataka mo sa Monay nila. Pagdaan ko doon sa may palengke, may bakery, titinda sila ng Monay, kaya tawag na Giant Monay. Parang bigla ako natakam 20 pesos lang. Kakain ako. Sarap. Sarap ng Monay. Miss ko lang kumain. Time check 9:15. Yun, bakbak ulit kami. So share ko lang mga idol, hanggang ngayon di pa rin ako makapaniwala talaga na isa na akong ganap na rider. Yun, panglimang release. So, 2 na lang, Albay na. 7 kasi yung palatandaan So yun nga, hindi pa rin ako halos makapaniwala na isa na akong ganap na rider, na kaya ko nang puntahan yung mga lugar na dating nakikita ko lang sa libro, like yung Mayon, at saka lagi kong napapanood sa mga vlog. Alam mo yun, yung dati kasi nangangarap ako, sabi ko sana isa din ako sa kagaya nila na may kakayahan na puntahan yung lugar na gusto. So ang laking pasasalamat ko talaga sa nasa taas, binigyan niya ako ng pagkakataong may experience to.
pumunta sa mga ganito kalalayong lugar na nakakapag-rides ng mapayapa yung isip. Siyempre hindi rin naman ako nakakalimot sa responsibilidad ko, pero sa ngayon hindi ko muna iniisip yun. At marami akong dapat pasalamatan na tao, lalo na shout out sa aking girlfriend na si Mary Jubel. Salamat sa'yo darling, naintindihan mo ako, inayagan mo akong umuwi ng probinsya. Shout out din kay Kuya Sani, legendary yan ng Taguig. Kasi Kuya Sani kasi successful businessman na yan. So ngayon nag-usap kami kanina sa Traveler's Inn. Sabi niya ini-enjoy niya yung buhay kasi sa tagal niyang nagsipag sa buhay. So ngayon gusto naman niya magbiyahe ng magbiyahe. Ayun nga lang, hindi niya nare-record yung mga biyahe niya, which is okay lang kasi sabi nga niya naalala naman niya lahat. So matibay din talaga siya sa sa biyahe. Salamat din sa tatay ni Kenneth, si Kuya Eddie. Na yun, kasama namin pupunta sa lugar nila sa may Samar, Leyte. Ito na, pang-anim na. Bilis oh. So pang-anim na to. So isang release na lang, Albay na yon. Anong lugar na ba to? Legazpi City, diretso. Ano nakalagay? Bato eh. Yun, Bato, Camarines Sur. May lugar palang Bato. Malawak talaga ang Bicol. Ang daming pwedeng puntahan dito. Pakalawak ng Pilipinas. Pero feeling ko madadaanan talaga namin yung Albay, yung Mayon. Hindi ko na kasi talaga maalala yung pinakadaan kasi mahirap kasi pumunta sa isang lugar tapos gabi tapos hindi mo makita yung paligid, umaasa lang kayo sa mapa. Ngayon ang nagmamapa lang sa amin si Kenneth, kasi siya yung leader namin. Ayun Pulangge, Legazpi City, Sorsogon, Matnog. Ayun na Albay Province, Pulangge. Uy, nakita ko yung vlog ni Boss Red Moto. Siya mupo siya dyan. Idol yun si Boss Red. Boss Reed pala. Bisaya man ako, sorry mga idol. Red Moto pala. Yan siya na Bisaya. Minsan mali-mali yung pronunciation, pero proud Bisaya to. So ayun, nasa Albay na kami. Bumili si Kenneth, bilisan ko nga. Go Albay! Ang lawak ng kalsada din na to dito sa parte ng Albay. Ang ganda din talaga ng Albay. Sana swertehin kami makita namin si Mayon. Minsan lang naman kaming nandito Sana pagbigyan na kami ni Majestic Mayon. Maba ng daan ito.
Baka pa, isang diretso. Lawak ng palayan. Siguro kahit may isang hektarya ka lang dito, panalo na eh. Oh. Tapos alagaan mo lang maigi. Ito ko siguro. Ito yung sinasabi nila parang walang matapos ang daan daw. Anli Piga. Yun ang masarap doon. Welcome to Alpay Bayonet 6% pellet. Wow. 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 Wala na tayong masabi sa sobrang ganda, mga idol. Tsaka ang perfect ng panahon, no? Hindi sobrang init, hindi rin man umuulan, diba? Malamig yung simoy ng hangin. Perfect ride. Perfect ride. At perfect ride. Yung huli kong nagpagas sa may Tagkawayan pa, hindi pa kami nagpapagas. Yung pang-apat na gas wala pa. At yung natitirang bar, 3 pa. So sulit na talaga. Welcome to Legazpi. Oh, Legazpi na. Oy, ayun si Mayon. Oy. Oy. Nakita ko yung tuwa kay Mayon ah. Oh, the perfect cone. Pero mo, perfect weather, chill ride, tapos makikita mo yung perfect cone. Uy, grabe naman yun si Idol. Sobrang bilis. Ano yun, nagmamadaling makita si Mayon. Shoutout sa'yo, Idol. Ride safe. Kita nyo yun, Idol, oh. The perfect cone. The majestic Mayon volcano. Grabe, hindi ako makapaniwala sa buhay ko. 20 years ago, nasa Butuan lang ako, nag-aaral. Yan, isa sa titignan namin sa libro, yung Mayon. Tapos ngayon, meron akong kakayahang puntahan siya. What a blessing. Thank you, Lord. Maging masipag lang tayo sa buhay. So ayun na nga, mga idol, nakarating na tayo sa pang-pitong Riles. So ito yung palatandaan na nakarating ka na ng Albay, malapit sa Mayon. Ayan, pang-pito. Malapangulap masyado. Sayang naman. Pero masaya pa rin ako at nakarating ako sa lugar na to ulit. Masarap sa pakiramdam. Malik Daang Maharlika. Malapit. Ganda ng Pilipinas. Kung pwede lang magpuntang Bicol, every 3 months, di ba? So marami tayong
marami din tayong kailangan puntahan mga ibang lugar kasi hindi lang naman yung Bicol ang maganda. Maraming maganda sa ayun mga idol. Pangalan pala ng gasoline station is yung Shell at Dual Fuel. So ayan na, nakabalik din. Kahit sa mga gantong oras kasi alam ko nagtatago na talaga ang Mayon. Kaya swerte nyo makarating dito ng mga 7 to 9. Pero minsan papakita naman si Mayon ng mga gantong oras. Ang sarap dito. Woo! Nakaka-relax. Ano yun, oh? Sayang hindi nagpakita si Mayon, pero ayos lang, nakarating naman kami ng maayos dito. Masaya. Papunta pa lang dito, solve na yung kasiyahan mo eh. Bonus yan si Mayon kung magpakita. So enjoy na lang. Last time na andito kami, dyan kami sa Onview, nagstay for one night. Tapos pagising mo, doon mo talaga makikita si Mayon. Ganda dyan, yan, Onview Hotel. Ayan dyan yung daan. Pakaganda. Dumaan dito. Sarap siguro talaga magtambay dito kapag hapon, yung wala nang init, tapos kitang kita si Mayon. Aesthetic, masyadong aesthetic yung lugar. Wait lang madam ha, ang dami kong tatanggalin. Unang tatanggalin. Pangalawa. Pangatlo. Dami kong kadalahin. Pultang po, premium. Pang Domino, ang dami na pinagdaanan. Pero nakakatawa yung biyahe. Yung pang-apat na gas station, ayan, 219.75, 3 liters. Yun mga idol, update 11:11 AM. Uy, teka lang. Shit. Uy, ang ganda naman dito. Probinsya. So yun nga, 11:11 AM. Nakaka 503 kilometers na rin kami. And then kakatapos lang namin magpagas. Bali pang 4 na gas station yun. At papunta na kami Sorsogon, tapos diretso Matnog para makapagtawid dagat na. First time ni Winnie yun, magtawid dagat. Maging feeling namin mabilis lang naman yung biyahe dito sa may papuntang Sorsogon kasi malawak yung daan at maganda yung daan. Bale, last time na pumunta kami ditong Bicol, hanggang Sorsogon lang kami ni Maki.
So ngayon, ano na, mapupuntahan ko na yung Matnog. Pababa oh. Sarap. Sarap mag nature trip. Pag mga gantong kagandang tanawin, hindi mo talaga mapigilan mag slow down. Tapos namnamin yung bawat tanawin. Ano yun? Butas? Kailangan mag slow down kapag may magandang tanawin, mga idol. So ano na to, hindi naman kami nagmamadali kasi nakita namin sa Google Map 2 hours at kalahati nasa Matnog na kami. So chill lang. Pero depende pa rin kay Kenneth. Kung gusto niyang mabilis ang pacing, edi go lang. Ang ganda ng daan dito. Yun oh. Wow! Ang ganda. Ayan o, pababa. Sarap. Sarap eh. Buhangin. Ang cute ng daan eh. Ang ganda. Sarap oh. Buelo Winnie, kaya natin to. Para akong bata. Sensya na kayo mga idol, natutuwa lang kasi ako magmotor. Surprises. Tawag dun surprises. Itong gusto ko sa daan papuntang Sorsogon. Puro banking. Pero syempre huwag tayong mag-banking ng OA. Yung ano lang, cute banking. Puro ganito to hanggang makarating ng Sorsogon. Yeah, mag-i-enjoy ka talaga rito. Gising na yung diwa ko eh. Ayun o, mahabang banking yun o. Sarap. Sorry Kenneth. Sarap. Banking. Minsan lang to. Tama na. Tontuwa ka na eh. Laki ng toyo. Oh shit. Nangyari? Hindi tayo dumaan sa bypass? Ha? Hindi tayo dumaan?
Oh, bypass road yun ng Sorsogon eh. Yung pakanan doon. Bypass road yun eh. Okay, lumaan natin. Oo. Ganda naman ang bayan ng Sorsogon. Oo. Maganda yung mismong bayan nila. So hindi kami dumaan doon sa bypass road. Parang biglang dumiretso si Kenneth. Basta rekta matlog na to. Ay, kumanan. So yun mga idol, update 1 PM na. Naka 566 kilometers na rin kami. So ngayon papunta na kaming Matnog. Yan, bakbak. Lawak ng kalsada. Sarap mag 100 dito. Top speed ulit. Come on, Winnie. Woohoo, sarap. Ayun, chill na lang ulit. Pero pag may malawak ng kalsada ulit dito, ang sarap mag top speed. Kaya neto oh, top speeding ko kaya to. Sarap. Takot ako sa truck. Kasi nakasignal ng pakanan eh. Chill ulit, chill. Kalma. Nakakatukso talaga yung ganun kalapad na kalsada at yung sobrang diretso. Gaya niyan oh. Tukso na naman ako. Pero tama na, tama na. Kalma, kalma. Tama na yon. Sundan ko na lang sila. Ang daan oh. Ang daan ulit. Bilis na kami makakarating na ito sa Matnog. Bilis yung takbo namin eh. Chill ulit, chill ulit. Nakita ko sa signage doon 42 kilometers pa pala bago mag-Matnog. So yung mahabang daan pala kanina na nadaanan namin, hindi pa pala part ng Matnog yun. Sorry mga idol. I mean ano pala yun, daan papuntang Matnog. Ayun pala yun. Sorry. Sorry. Oh, ang daming lugar papunta dun ah. Oh, sulit yun. So far yun pa lang, yun pa yung ano, pinaka the best na naitakbo ko ng mabilis. Yung tuloy-tuloy talaga yung bilis, hindi yung saglitan lang 100, hindi. Ayun yung pinaka the best.
Grabe, ilang minuto yon tumatakbo ko 100 mahigit. Well, ang sarap sa experience, sarap ulitin. Maganda kasi tanghali kami dumaan doon, talagang kitang kita mo lahat eh. Mga idol, Sorsogon pa rin pala talaga to. Totoo talaga, maganda talaga ang Sorsogon. Wala, maganda talaga. Yung pinaka napansin ko dito sa ganda ng Sorsogon is yung mga kalsada nila, talagang pulido pagkagawa. Oh, kita nyo oh. Ang ganda ng puno oh. Grabe. Hindi pa ako nakakarating ng Samar, solve na ako sa biyahe. Sabagay, ano naman, pagtawid namin ng pagtawid ng dagat, pagtapak namin ng Samar, siyempre ibang experience naman yun. Kaya habang nasa Sorsogon pa lang ako papuntang Matnog, eh sinusulit ko na yung tanawin. Okay, napuno na yung memory card ko dahil kinukuhanan ko lahat eh. Para pag malungkot ako, gusto ko mag-rides, namimiss ko ang Sorsogon, panoorin ko na lang yung video ko. Yun. Sayang hindi ko nalagyan ng ND filter yung camera ko. Mas cinematic sana yung datingan, pero okay naman. Nature trip naman yan eh. Ako'y naiihi na gahanap kami ng spot, yung umiihi ka pero kita mo yung ganda ng paligid, para cinematic yung dating ng pag-ihi mo. Uy, akala ko tapos na yung magandang tanawin, hindi pa pala. Ang ganda ng Philippines. Ang ganda ng Philippines. Philippines, ang ganda mo. Grabe mga idolo. Sa hindi pa nakakapunta ng Bicol, i-experience yun na to. Napakaganda ng Philippines. Wala na, di bali nang maubos yung memory ko. Okay lang. Parang pelikula. Napaka-cinematic ng lugar na to. Nakakatulala. Ayun o, Matnog. Uy, winner action ah.
Huli ka. Huli ka, idol. Huli ka, idol Kenneth. Oh, bumangking oh, habang nagbibideo. Tayo yung kalokohan na ito oh. Malupit talaga tong idol ko. Bumabangking habang isang kamay. Matindi oh. May kasalubong pang bus. Uy, totoo ba yan? Hala, ang tarik naman ng kalsada. Kala ko yung kami dadaan eh. Ang tarik oh. Yun, nakarating na rin. Pasan namin ito. Ah? Wala naman namin. Sabi, saan may registration? Andun sa unahan. Malayo pa pala yung ano. Paparehistro na. Ay, hindi na pala natin dito? Ha? I-register na pala yung motor namin sa ano. Guys, oh, ang ganda oh. Hey, Pax. Guys. Ano yun? Pax. So yun, pagdating sa Matlog, kailangan mo magparehistro talaga. Dalawa yung original. So ayan. Hindi ko din isa. Medyo buti ngayon hindi mahaba yung pila. Kasi yung mga nakikita ko sa vlog, mahaba yung pila. So ito. Ayan lang yung pila. Hello guys, ang ganda po ni ma'am. Manangingin na number si ma'am eh. Say hi ma'am. Ano po? Lisensya? Lisensya na po kayo sa kasama ko ah. Medyo nalipasan na ata ng gutom yun. Anong motor po ito? Yung Winner X. Ha? Yung mabagal lang na motor pero chill. Pero winner. Eh, Lisensya na lang. Mabagal pero winner. tayo na pala motor. Puro stuff yan. Okay, itag mo na lang po ako. Oh, sige. Joke lang. Hello guys, ay ito. Ako wala. Ay, ako wala. Wala po? Oo. Mabagtang alit din. Salamat po. Muntik ko na pang maiwan yung number. Ayaw mo lang, dyan naman si Kasi Papa. pag maiwan mo to, babalik ka. Dito pala mga idol. Pagdating nyo dito, Wala yung palaki. hindi siya pansinin eh. Pero pag may nakita kayong full stop, yun na yung palatandaan na kailangan nyo mag-rehistro. Kasi sila Kenneth dati, sumobra daw sila. Yan layo pa ng pier dito. So yun, kailangan mo tayong sumobra. Yung palatandaan niya yung full stop. 3 kilometro pa pala. Tara na. 3 kilometro mula dito. Diyan, wheel one. So yun mga idol, 3 kilometro pa mula dito sa registration area papuntang pier. Ngayon pag nalagpasan nyo to, tapos napunta kayong pier kasi hindi kayo nakapag-registro, no choice, babalik talaga kayo. So kailangan alerto kayo para hindi kayo lumagpas. Sayang din yun sa oras kasi pila dito mahaba. Dito tayo magbabayad. Huwag na bali dyan, din size. Huwag ito magsara po. Yung sabaw din pala para ano eh, sabaw ko kasi. Salamat po. Yun. So, ang ganda dito ah. Nakaka-relax. Happy birthday to you. Happy birthday, Aban. Maraming salamat Kuya San. Yun. Hello guys. Wala kami.
Anong gagawin dyan? Coast Guard. Thank you. Pila na tayo. You see me rolling, but hating. Ah. Mga idol, dito na kami ngayon sa ano, sa stasyon ng sa pier. Dito na kami sa pier, nag-aantay. Yung bali yung nasakyan namin is Montenegro. Naantay na lang yung ano, yung loading person. Bilang kami, kakaantay nitong Montenegro. Time check 5:50. Hindi na magawa, kailangan magantay. Pero ito na, sakay na kami. Okay na, boss? Boss, okay na? Ito pala yung pakiramdam. Yun, ginabi na kami, makasakay. Time check 6:03. Tagal yung Montenegro, tagal namin nagantay. Salamat na rin kami, nandito na. Waiting na lang umandar. Tagal din umandar pa, pinupuno pa ata. Hirap din kasi dami din natin pinagdaanan, no? Magkano ba lahat ng total? Ilalagay ko na lang yung total na binayaran namin sa stream. Pero bali nasa mga estimate 900 sa Montenegro. Kasi mo na kayo sa sa fast cut, ano eh, mas mahal. Mas mahal sana, kaso mas mabilis. Pero masusunod kasi yung nasa port. Bali ang pinagdaanan natin, pagdating pala sa registration area, ano yun, tatakbo pa ulit ng 3 kilometro papunta din sa cashier, magbabayad. Tapos pagkatapos mo sa cashier, tatakbo ulit ka ng another estimated 3 kilometers para sa pier. And then medyo pa magantay kapag ano, pupunuin pa yung Roro. Mga ilang oras bibiyahan natin? Isang oras? Ngayon, ito dahil ang sinakyan namin yung mga Montenegro, mga 1 and 15 minutes, 1 hour and 15 minutes. Yan ang maximum yun. Di ba pwedeng mga 1 hour and 17 minutes yun, pre? Pwede, kasi depende sa pagdaon. Daming tao dito, iangat mo nga ito. Pahaba ko? Hindi, ganun mo lang. Hello guys! Nga ba? Ito lahat sila guys. Ito si natin. Ito si AirPods, si Sunny. At si Paring Kit. Say hi, Sunny. Welcome to the vlog.
May ticket. May fans tayo dito. Ah. Pagsiringin waray, pagsiringin waray. Wala yung salita mo? Waray ka di ba, Bi? Okay. Maupay. Pagtawid dati no, iba na pala yung salita doon no. Iba na sa... Pagtawid pala, iba na. Hindi ko siya makaintindi ng waray. Bisaya lang yung naintindihan ko. Mamaya, balitaan namin kayo guys.